أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ginigilo namin tagapanood at taga-subaybay, sa sandaling ito, samahan mo kami upang talakayin ang isa sa napapanahong usapin o napapanahong isyo sa buwang ito. Walang iba kung hindi ang pagsalubong sa bagong taon na siyang selebrasyon ng mga hindi mananampalataya, pandaigdigang selebrasyon ng mga kufar. Kung ano ang stand ng isang Muslim patungkol sa usaping ito, upang sa ganun ay ma-aware siya at makaiwas siya sa mga ganitong selebrasyon, sapagkat ang selebrasyon ito, mga kapatid sa pananampalataya, ay selebrasyon na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinamumuhian ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinamumuhian ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Matutungayan natin sa paksang ito na ang selebrasyon ito, itong darating na New Year, ay punong-puno ito ng shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid kong Muslim, kung ikaw ay nagninegosyo, ang isang tao na nagninegosyo, sinisikap niya na lumago ito at yumaman, at umiiwas siya sa mga transaksyon na malugi siya o mabankrupt ang kanyang negosyo. At wala nang pinakamainam na negosyo dito sa mundo at sa kabilang buhay ay ang pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag-isipan natin, mga kapatid sa pananampalataya, ang isang matalinong Muslim, hindi niya sasayangin ang kanyang pagsamba. Hindi niya hayaang malugi at mapawalan bisa ang kanyang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lamang sa okasyon ito na walang sapat na kaalaman, ang iba ay nakakagawa ng ganitong okasyon o sumasama o sumasali o tinatanggilik ang ganitong okasyon. Waliyadu billah. Mga kapatid sa pananampalataya, tunay na ang okasyon na ito ay gawain ng mga hindi mananampalataya, at ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dinalaan niya tayo nang huwag tayong umaya sa kanilang mga okasyon na may ugnayan sa kanilang relihiyon. Sinabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sino man ang gumagaya, tumatangkilik sa kanilang mga selebrasyon na may ugnayan sa kanilang pagsamba o relihiyon, katunayan sila ay napabilang dito. At sinabi pa ng Allah Ta'ala, "Wa man yatawalla minkum fa innahu minhum." Sino man ang tumangkilik, sumuporta sa ganito sa mga okasyon na may ugnayan sa kanilang pagsamba at relihiyon, sila ay kabilang sa mga hindi mananampalataya. Waliyadu billah. Kaya hindi nalalaman ng ibang Muslim sa ganitong gawain, pagtangkilik at pagdalo sa mga ganitong okasyon ay nakakalabas para sa Islam. Waliyadu billah. Mga kapatid sa pananampalataya, nabanggit natin kanina na ang bagong taon o pagsalubong ng bagong taon ay punong-puno ito ng kasalanan, especially ang shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at matutunghayan natin ito insyaAllah ta'ala. At ang shirk, mga kapatid sa pananampalataya, pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang tao, ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Mortal na kasalanan, wala nang pinakamalaking kasalanan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
At ito yung kasalanan na kapag siya ay dinatnan ng kamatayan, wala siyang asahang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, si Allah ay hindi niya papatawarin ang sino mang nagtambal sa kanya sa anumang mga nilikha. Ngunit maliban sa kasalanan shirk o pagtatambal, kung nanaisin ni Allah sa kabilang buhay ay papatawarin siya at hindi na siya lilipisin, o kaya naman sa kagustuhan ni Allah, lilipisin siya ni Allah at paparusahan sa impyerno bilang paglilinis ng kanyang kasalanan. Ngunit ang malaking kasalanan shirk ay walang pag-asang mapatawad ni Allah ang kanyang kasalanan kapag siya'y namatay at hindi nagbalik loob sa kasalanan ito. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na siyang sinabi ni Isa alayhi salam kasi ng mga taong nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sinabi ni Allah, katotohanan, sino man ang nagtambal, namatay, na may pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya nagbalik doon kay Allah, ay ipagbawal sa kanya ni Allah ang paraiso. At ang kanyang masasadlakan ay ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, silang mga mapaglinlang, silang mga manloloko, ay wala silang makakahanap na kakampi sa kabilang buhay. Inna syirka la dhulmun azim. Sinabi pa ni Allah, katotohanan ang pagtatambal ay napakalaking panlilig na napakalaking kawalan katarungan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binabalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad na kapag siya nakapaggawa ng pagtatambal sa Allah, tunay na ang lahat ng kanyang mga mabubuting gawa ay mabubura at mapapawalang bisa. Tandaan ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O Muhammad, ito ay inadres kay Propeta Muhammad, ngunit ito'y para sa lahat ng kanyang ummah. O Muhammad, kapag katunayan na isinabatas ni Allah sa mga nauna sa iyong mga propeta at sa iyo na kapag ikaw ay nakagawa ng isang pagtatambal kay Allah, Shirkul Akbar, ay mapapawalang bisa at mabubura ang lahat ng iyong amal, at sa kabilang buhay ikaw ay mapapabilang sa mga taong tulad. Kaya mga kapanampalataya, ganito kahalaga ang usaping ito na huwag natin itong maliitin, sapagkat nakasalalay dito ang ating kaligtasan. Nakasalalay dito na mabura ang ating mga pinaghirapang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang gabi o sa isang okasyon na sinamahan mo itong buwan ng papasok ng unang taon ng 2021, ang unang araw ng January. Mga kapatid sa Islam, katotohanan, kung ating tutunghayan, balik tanaw tayo sa history. Kailan ba nag-umpisa ang selebrasyon ng New Year? Kung babalik tayo sa history, tunay na hindi ito itinuro ni Propeta Isa alayhi salam o ni Jesucristo sa mga Kristyanuhan. Ang history mismo ang magpapatunay kung kailan ba nag-umpisa ang selebrasyon ng New Year. Ayon sa history, sa history ng Babylonian, na ang pag-celebrate o pagdiwang ng bagong taon ay nakasanayan na nila noong unang panahon. 4,000 years before Christ ay ginagawa na itong selebrasyon na ito. Na ito'y nakasanayan ng mga taga-Babylonian na meron silang tatlong Diyos na pinupuri at sinasamba, at sa tuwing dumarating ang araw na ito o ang buwan na ito, kanina itong binubulita at pinagdiriwang. Ang Diyos sila ay pinangalan nilang si Akito at si Marduk at si Tiamat. Itong si Marduk ay pinaniwalaan nilang Diyos to
ng palawakan. At si Tiamat, Diyos daw ito ng karagatan. At si Apito, siya daw ang Diyos ng kalikasan. Kaya, noong panahon nila, hindi ito nangyari sa January 1st, kundi kasagsagan ito ng unang moon, new moon, at nangyari ito sa buwan ng Marso, sa noong panahonan nila. At ang kinalaunan, ang ganitong selebrasyon o pagdiriwang, namana ito ng mga Romano bago pa man dumating si Isa alayhi salam. Noong kapanahonan nila, noong taon 46 before Christ, ay sineselebrate ito ng mga paganong Romano. Nakasanayan nilang celebrate o iniwang ang ganitong panahon, ang ganitong okasyon. Na sa panahon ni Imperial Julius Caesar, inintroduce niya ito ang tinatawag nilang Julian Calendar. Na ang Julian Calendar ay nagmula sa pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan na si Janus. Sa paniniwala nila itong si Janus ay mayroon itong dalawang mukha. Sa kanilang paniniwala na si Janus daw ay mayroong kakayanan o kaalaman na tuklasin ang hinaharap at kaya niyang malaman ng mga nangyari na. Subhanallah. Malinaw na itong ganitong paniniwala ay labag sa Islam at Shirk, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi was syahada. Siya lamang ang nakakaalam ng mga lingid na pangyayari at mga lantarang pangyayari. Ang hinaharap at ang nauna pa ay alam mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito alam ng kanyang mga nilikha. Dito, inintroduce ni Julius Caesar ang pag-celebrate ng New Year sa January 1. At kung kapanahunan na mayagpag sila sa Palestine, sa Jerusalem, sila ang nabuo doon, at ang mga pari mismo, ang simbahan mismo, para lamang pumasok ang mga Romano sa reliyon ng Kristyanismo, inadat nila itong tradisyon na ito. Pinasok nila sa reliyon ng Kristyanismo. At marami pang mga okasyon o selebrasyon tulad ng Christmas, tulad ng Valentine's Day, at marami pa na ito'y tradisyon o gawain, selebrasyon ng mga paganong Romano na pinasok nila sa reliyon ng Kristiyano. Kaya napakalinaw ang history mismo o kasaysayan ang nagsasabi na ang ganitong selebrasyon ay hindi itinuro ni Propeta Isa alayhi salam at hindi mismo nabanggit sa Biblia. Kaya mga kapatid, nalaman natin sa history pa lamang na ang kanilang selebrasyon ay punong-puno ng pagtatambal o kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan sa tuwing dumarating ang buwan ito o ng araw ng buwan ng January, nag-aalay sila, nagkasakripisyo sila ng kanilang mga hayop. Kinakatay nila sa santo nila at inaalay nila ito sa kanilang paniniwala na nagbibigay ito ng benepisyo sa kanila at nagpoprotekta ito sa kanila mula sa kasamaan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pag-ingatan ng isang Muslim ang itong usapin ito, ang selebrasyon ng New Year. Sa ating reliyon, wala ang tinatawag na pakikisama kapag ang usapan ay reliyon. Sapagkat ipinagbawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala al-mujamala ad-din, yung makitungo ka sa kanilang selebrasyon. Dahil ipinagbawal ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, sa inyo ang inyong reliyon, sa amin ang aming reliyon. At bilang pagrespeto, kung usaping respeto, kung may respeto natin o may respeto nila ang ating reliyon at may respeto natin ang ating reliyon Islam, narapat lamang na huwag kang sumama o umaten o tumangkilik sa kanilang mga selebrasyon. Sapagkat ito ay ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakasira ito ng iyong amal. Kung ang iyong dignidad ngayon ay nakapahamak, ay nakamaprotektahan, pero din ang napapahamak dito ay iyong kaligtasan.
pananampalataya, bagitin natin ang ilan sa mga khurafat, mga pamangkin ng ilan sa mga nagdiriwang ng Pasko, na kung saan ito'y taliwas sa ating relihiyon. Pumapasok ito sa mga uri ng shirk, maaaring pumapasok sa shirkul akbar o sa shirkul asghar. Ilan sa mga tradisyon o paniniwala, pamangkin ng pagsalubong ng bagong taon, especially sa mga Pilipino. Una, kapag sumapit ang unang araw na ito, first na January, naging pamangkin nila at paniniwala nila ang ilan ay nagsusuot ng damit ng bilog-bilog o tinatawag na polkadats. Sa paniniwala nila na ang bilog daw na yaon ay sumisimbolo ng salapi o ng pera. Sa paniniwala nila, kapag nagsuot ka daw sa gabi na yaon, bilang pagsalubong mo, ay madali daw dumarating sa iyo ang biyaya, ang pera. Tingnan natin mga kapatid, ito'y taliwas sa ating religion. Noong panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arab ng kapanahunan, meron sila mga pamangkin. Ang pamangkin nila, ang ilan sa kanila ay sinasambung nila ang kanilang qadar, ang kanilang tadhana sa mga ibon, o meron silang mga maling pananaw tungkol sa araw, sa panahon, sa buwan. Kaya nga sinabi ng Rasulullah, la khayra, ipinagbawal ng Rasulullah ang pamangkin sa mga ibon, yung mga Arab ng unang panahon. Kapag sila maglalakbay, kumukuha sila ng kalapati at hinahagis sila sa kanilang harapan. Kapag ito'y patungo sa kanan, paniniwala nila maganda at ligtas sila sa paglalakbay. Pag patungo naman sa kaliwa, o kaya sa likuran, hindi sila tutuloy sa kanilang paglalakbay, sapagkat sinasabi nila may mangyari masama sa kanila. Ganun din naman sa buwan ng Safar, sa buwan ng Muharram, sa paniniwala nila, bawal ang pagpatayan dito. Madali sila mapahama. Pero hindi silang paniniwala sa huma o sa isang ibon na ulo, na kapag magtumulog daw ito sa kanilang bahay ay mamamatay sa kanila. At marami pang mga pamangkin na ito'y itinakwin ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat at ang lahat ng bagay hindi mangyayari at magaganap sa kapahintulutan, maliban na lamang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin mangyayari ang kapahamakan, maliban na lamang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang ugnayan sa mga bagay-bagay na may nagbibigay ng sakuna o nagbibigay ng epekto sa mga pangyayari ito sa atin sa mundo. Kaya nga sinabi ng Rasulullah sa isang hadith, law istama'at ala an yadurruka bi shay'in, kung ang bawat nasyon, ang buong nasyon ay magtipon-tipon na gawan ka ng kabutihan, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu lak. Hindi ito mangyayari maliban lamang sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang istama'u, kahit sila magtipon-tipon ay yadurruka bi shay'in, nagawan ka nila ng kapisalaan, lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu alayk. Hindi ito mangyayari magawan niya ng kapisalaan o kapahamakan, maliban na lang ito'y kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, tunay na inangat na, itinaas na ang panulat at natuyo na ang tinta. Itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay at hindi mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung unang pamahingin o paniniwala nila na magsuot sila ng damit na pulkadat, sa paniniwala may darating sa kanilang swerte. Yayaman daw sila o maraming darating na salapi sa kanila itong pagpasok ng bawat taon. Pangalawa, sa kanilang mga pamahingin ang paglalagay ng barya at perang papel sa tuwing sumasapit ang kalagitnaan ng gabi. Yung iba sa kanila nagbibilang ng pera, especially yung pera na papel, sa harap ng pintuan kapag dumating na ang hating gabi. Sa paniniwala nila, dadami raw ang kanilang salapi. Subhanallah. Ilang taon na ang nagdaan, bakit ang Pilipinas ngayon ay lubog pa rin sa utang at naghihirap? Pangatlo, ilan sa kanilang mga pamahingin, naghahaga sila ng pagkain ng mga prutas, at ganoon silang paniniwala na ang prutas na kinahihanda sa gabi ito, pag sumapit na ang ika-una ng January, hating gabi, naglalagay sila sa kanilang mesa ng mga pagkain bilog.
tulad ng mansanas, ano mga pagkain na bilog. At yung iba sa kanila, 12 na mga prutas na bilog. Sa paniniwala nila, ang 12 na ito, 12 na buwan. Sa loob ng isang taon, darating daw na maging mabiyaya ang kanilang buhay. Kaya yung kanilang tadhana, inaasa nila doon sa bilog ng mga prutas. Allahumma musta'an. Pag-apat, kanilang paniniwala din sa pagsapit ng bagong taon, agaran nagbabayad ng utang. Medyo kakaiba ito, nagbabayad sila ng utang. Sa paniniwala nila, kapag nagbayad ka ng utang sa unang taon, sa unang araw ng January, madaling oras mabayaran din ng mga utang mo. Ang tanong dito, subhanallah, bakit hintay pa nila ang January? Ilang taon na hindi sila nagbayad? Ang taon yung utang nila, maaaring nangangailangan yun. At tinatakasan pa nila ang iba. Bakit doon pa sa alas 12 ng gabi, doon sila nagbabayad? Allahumma musta'an. Nagkapagtataka ang ganitong paniniwala. Panglima, mga kapatid, nagpapahingi sila ng iba't ibang mga anumang bagay na mahingay bilang pagsalubong nila ng bagong taon, ng pakuto o kaya uroto ang ilan sa kanila, kahit anumang tapaluin nila. Nasanay nakikita natin ng iba ngayon, pati ang mga motor nila, tinatanggalan nila ng tambutso para magpingay lamang. Sa paniniwala nila na ang mga ingay ito ay nagtatapoy ng malas. Nagtatapoy ng malas at darating daw ang swerte sa pagpasok ng bagong taon. Subhanallah. Kabaligtaran ng pangyayari. Sa tuwing sumasapit ang bagong taon, ilan na lamang ang namidisgrasya, ilan ang napapahamak, ilan ang putulan ng kamay. Lalong dumarating ang iba't ibang uri ng malas at sakuna. Subhanallah. Sapagkat ito ay malayo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sakuna o ang bala ay natatanggal nito sa pamamagitan ng dua, panalangin kay Allah. Hindi ito natatanggal o natatapo sa pamamagitan ng pag-iingay. At ang pang-alam ng mga kapatid sa pananampalataya na kanilang mga pamahiin, pagpuno ng mga lalagyan. Ang tinutukoy nga dito, kung mayroon silang lalagyan ng kanilang bigas o lalagyan ng kanilang asukal o asin, pinupuno nila ito sa gabi. Sa paniniwala nila, para daw ang sagana sila sa biyaya, punong-puno ang kanilang lalagyan ng kanilang bigas, ng kanilang ano pa man nilalagay nila sa kanilang bahay. Sa kanilang paniniwala, sa unang gabi o unang pagsapit ng taon ng bagong taon. Isa ito sa kanilang mga paniniwala. Iba pang mga paniniwala nilang mga pananampalataya, ang paglalagay ng money tree sa may pintuan dahil sa paniniwala nila nagdadala ito ng swerte. Ang ilan sa kanila naglalagay ng anumang mga ribulto o ng mga bagay sa pintuan, sa bintana, tulad daw ng iba nilagay nila kabayo sa paniniwala nila dahil ang kabayo ay mabilis daw ito tumakbo, kaya mabilis daw itong dumating ang grasya. Subhanallah. Ang ilan sa kanila naghahanda ng pagkain tulad ng pansit at spaghetti. Sa paniniwala nila dahil ang pansit, spaghetti ay mahaba, sa paniniwala nilang humahaba daw ang kanilang buhay. Tingnan niyo mga kapatid. Inaasa nila ang haba ng kanilang buhay sa pansit at spaghetti. Allahumma musta'an. Ilan pa sa kanilang pamahiin o kanilang paniniwala sa taon ito, sa pagpasok ng taon sa New Year, pag-iwas sa anumang putahin ng sangkog na manok. Kaya nakatawa ka dito, kapag naghahanda sila, yung putahin o yung sangkap na ilagay na sa kanilang pagkainan, kanilang pagkain, huwag daw manok. Bakit kaya? Dahil ang manok daw ay kahit ng kahit, isang tuka. Ang bakawa sila ay maghirap. Dahil ang manok daw isang tuka, kaya hindi nila hinahalo sa kanilang pagkain. Allahumma musta'an. Ilan pa sa kanilang mga maling paniniwala o nakapagtakang paniniwala, ang pagbati sa mga mahal sa buhay, Happy New Year. Ito nakapagtaka, Happy New Year. Pati ang mga Muslim ang isama dito, Merry Christmas, Happy New Year. Para nilang binigyan ng limit na itong taon lamang sila masaya. Ang Islam ay utusan tayo maging masaya sa bawat araw. Ang pagpagbati, Assalamualaikum bawat araw, bawat oras. Huwag natin bigyan ng limit ang kasiyahan sa loob ng isang taon.
Ilan pa sa kanilang paniniwala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa tuwing sumapit na ang ating gabi ng bagong taon, ang ilan sa kanila ay tumatalon ng 3 beses. Tumatalon ng 3 beses sa paniniwala na baka sakaling tumangkad. Baka sakaling tumangkad. Kapag nilikha ka ng Allah na ganyan talaga ang height mo, wala ka ng pag-asang tumangkad, hanggapin mo na. Hindi ito nakukuha ang pagtangkad sa pamamagitan ng pagtalon. Inalama ka naglaro ng basketball. Ilan na lang ang tumatalon, hindi naman tumatangkad. Subhanallah. At panghuli mga kapatid, sa kanilang mga maling paniniwala sa bagong taon, ito sinasabi nilang New Year's resolutions. Meron silang ganito na sa ang kanilang layunin, magbigay sila sa resolution sa kanilang buhay ng plano itong taon na ito. Ganito dapat mangyari sa akin, ganito. May plano sila sa buhay nila. Kung maganda ito, pero ang tanong dito, bakit hindi na doon na sila nag-umpisa sa taon ito? Ang pagplano sa buhay hindi lamang sa unang taon, sa bawat araw, buwan, magpaplano ka ng buhay mo maging maayos ang pamumuhay. Especially, ang isang Muslim, araw-araw, lagi niyang iniisip ang kanyang kasaganahan, kaligtasan sa kabilang buhay, hindi lang makamuntubag. At karamihan sa kanilang pinituon niya itong resolution na sila sa mundo. Ilan na ang naglagay na resolution nila ito sa mundo sa tuwing taon. Punong-puno pa rin sila ng problema. Bakit? Dahil umasa lang sila doon sa kanilang plano. Hindi sila umasa, wala silang nawala ang kanilang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magawa ito mga pananampalataya, malinaw na ito'y ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa itong gawain. Protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ganitong mga paniniwalang ligaw at taliwas sa paniniwalang Islam. At sa huli mga kapatid sa pananampalataya, nais kong tapusin ang aking pananalita sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon, sinabi ng Rasul, darating ang panahon ang mga Muslim ay unti-unti nilang susundan at susunod sa mga nakagawian ng mga tradisyon ng mga kufar. Kahit na ang mga kufar ay papasok sa pinakamaliit na lugar, ay susunod ang mga Muslim. At nangyari nga sa panahon natin Allah musta'an. Isa pang hadith na mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon ng laganap na ang tukso. Hanggat sa ang tukso na ito ang hindi mo makita. Darating ang panahon na ang isang Muslim yabi'u dinahu bi'aratin min ad-dunya. Ititinda niya, ibibenta niya ang kanyang kaligtasan, ang kanyang relihiyon sa isang maliit o katiting na bagay isang katiting na bagay dito sa mundo. Subhanallah. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na may patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating sariling Islam at mamatay tayo na nasa tamang landas at paghawak ng katotohanan. Allahumma amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.